Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayong linggong ito ang unang linggo sa panahon ng Adbyento. Atin ang sinindihan ng unang kandila sa ating Advent Rite. Ito ay mayroong 4 na kandila na nangangahulugan na 4 na linggo ang ating magiging paghihintay hanggang sumapit ang araw ng pagdating ng Panginoon sa Kapaskuhan. Sa unang linggo ng panahon ng Adbyento o sa pagdating ng Panginoon, ang ating maging pagdinilay ay ang paghahanda. Maging handa kayo. At ang paghahanda ay hindi lamang ang pagtatayo ng Christmas tree o ang pagsabit ng mga parol o ng mga Christmas decor. Masigit na mahalaga ang paghahanda sa Kapaskuhan ay ang pagsisisi sa kasalanan, ang pagkakaroon ng malinis na kalooban, ang magpatawad, ang makipagkasundo sa kaaway, at ang maging mabuti ang relasyon at ugnayan sa pamilya, sa tahanan, sa ating mga mahal sa buhay. Upang sa ganoon, pag dumating ang araw ng Kapaskuhan, tunay nating maramdaman ang tunay na diwa ng kagalakan. Kagalakan sa puso sapagkat ikaw ay gumawa ng mabuti. Kagalakan sa puso sapagkat ikaw ay umiwas sa masama at pagkakasala. Kagalakan sa puso sapagkat masigit na mahalaga ang magandang pagsasamahan sa pamilya, sa tahanan, sa mga mahal natin sa buhay. 4 na linggo pa ang ating magiging paghahanda. Matagal-tagal pa ang mga oras na inilalaan sa atin upang ituwid ang mga baluktot nating pamumuhay, upang itama ang ating mga naging pagkakamali sa nakaraan, upang humingi ng tawad sa mga taong naging kaaway, at upang maging malinis ang kalooban at sa Diyos ay tunay na magpuri at magpasalamat sa Kanyang kadakilaan. Ngayong linggo ring ito, tila baga ang ipinapahiwatig ng Panginoon sa Kanyang pagdating, ang takdang oras ay hindi natin batid kung kailan. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Kapag sinabing hindi alam kung kailan ang araw o oras ng Kanyang pagdating, parang itong isang sorpresa. Na kapag mayroon kang isa-surprise na tao, hindi mo ipapaalam na darating ka. At sa araw na yon, doon mo na lamang siya makikita kapag kaharap mo na. Lalo na siguro yung mga OFW na gusto umuwi ng Pilipinas. Kung minsan, magkakaroon sila ng surprise para sa kanilang pamilya at hindi nila ipapaalam na uuwi na sila. O kaya, kapag may mga surprises, pag may birthday, pag may anniversary, o papatayin yung ilaw, pag sinindihan na yung ilaw ay nandun na yung mga mahal sa buhay, may hawak na cake at may mga lobo at may mga regalo. Para lamang ipaalala na ikaw ay mahalaga para sa kanila. At ikaw ay binibigyan nila ng saya at ng kagalakan sa okasyon na iyon na para sa iyo ay mahalaga. Pero sa panahon ngayon, hindi lang surprise ang ginagawa natin sa mahal sa buhay. Kung minsan ang tawag natin dito, it's a prank. Na meron ka sigurong gagawin, pero prank lang pala. No, magdadala ka ng isang refrigerator, sisingilin mo doon sa nanay mo, at sasabihin niya, wala naman siyang in-order, at sasabihin, kayo po magbayad niyan. Pagkatapos, may darating na sasakyan, bubuksan yung likuran, at mayroong mga lobo, mga bulaklak at cake, at babatiin ka ng happy birthday, at galing yon sa iyong anak. Tunay nga na minsan, yung pagsusurprise o yung pagpaprank, nakapagbibigay ng tuwa, nakapagbibigay ng saya. Pero paano kung hindi? Paano kung naging masama ang kinalabasan? Paano kung naging kabiguan ang naging dating sa mga taong iyong pinapahalagahan? Paano kung pag-uwi mo, meron ng kabaong at meron ng namatay na hindi mo inaasahan? Isang surprise, isang prank pa bang masasabi na magbibigay ng kasiyahan? O kapag meron kang ginulat, tapos inatake sa puso, tapos namatay. Pero ganun pa man, ngayon, sa pagdating ng Panginoon sa Kapaskuhan, hangad natin, ang dulot ay hindi kalungkutan, hindi kabiguan,
kundi kagalakan at pasasalamat at pagmamahal. Nawa sa ating paghihintay sa pagdating ng Panginoon, tunay nga na tayo ay maging handa, magkaroon ng malinis sa kalooban at matuwid na pamumuhay at pagpapatawad sa ating mga kaaway. Tunay nga na tayo ay hubugin ng Panginoon, bigyan niya tayo ng kaliwanagan, bigyan niya tayo ng kapayapaan, at makita sa ating pamilya sa tahanan ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan. Mahirap kapag hindi mo kayang magpatawad. Mahirap kapag hindi mo kayang itama yung pagkakamali yung nagawa. Mahirap kapag puno ka pa rin ng galit at sama ng loob sa iyong puso't kalooban. Lilipas ang Kapaskuhan, matatapos ang Kapaskuhan, pero hindi mo pa rin naituwid at naitama ang iyong kamalian. Kaya sa 4 na linggo na darating at magdaraan, lagi nating ipanalangin na bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob na ito'y ating magawa at ito'y ating matupad at maging pangako natin sa Panginoon na tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan at maging isang handog at isang pasasalamat sa Diyos na sa atin nagbibigay ng pagpapala ng kaligtasan at buhay. Amen.